Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimulan naming kusang pagpapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtitiisan ng aming katawan ay maisaloob namin at maganap ng may katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunway hinahanap, sinusundan-sundan. Parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aking sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno. Habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap, ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang kayo-kayo'y nag-aaway. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan ninyo ang pag-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos subad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon,
matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo, ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag ako'y tumawag, ako'y tutungod agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Hindi mo na nais ang maghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pagkubambabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay isa sa atin, atin siyang makakapiling. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pakibati mong katabi mo, magandang araw. Sa wakas, dumating din ang araw na ito. Dumating din na muling napuno
ang simbahan ng Quiapo. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Senyor. Maligayang pagbabalik po sa simbahan ng Poong Yesus Nazareno. Masaya po ba kayo? At maganda na sinimulan ito sa panahon ng Kwaresma. Panahon ng pagbabalik loob sa Diyos. Kaya hindi lang tayo nagbabalik sa simbahan ng Poong Yesus Nazareno, hindi lang natin ibinabalik yung ating debosyon, kundi higit sa lahat, tayo ay magbabalik loob sa Diyos. Sabihin nyo nga po, magbabalik loob. Ito po ang ituturo sa atin ng ating mga pagbasa ngayon kung paano magbalik loob sa Diyos. Maraming paraan, pero isa ang tinuturo ngayon ng ating mga pagbasa. Isa lang po muna sa marami, at ito ay tungkol sa pag-aayuno. Sabihin nyo nga po, pag-aayuno. Sa Ingles, fasting. Isang tanong tungkol sa pag-aayuno ang ibinato ng mga alagad ni Juan Bautista kay Jesus. Ang tanong nila, bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Tila ikinukumpara ng mga alagad ni Juan Bautista ang kanilang sarili sa mga alagad ni Jesus. Kasi sila at mga Pariseo ay malimit mag-ayuno. Bakit ang alagad ni Jesus hindi nag-aayuno? Samantala, parang ganito din ang tanong ng mga tao sa Panginoon sa ating unang pagbasa. Ang tanong nila, bakit ang pag-aayuno namin ay hindi pansin ng Panginoon? Bakit yung pag-aayuno namin tila hindi napapansin ng Panginoon? Parang nagpapakagutom lang kami, pero hindi pinapansin. Minsan ba, nasabi mo na o natanong mo na ang ganitong tanong? Yung, bakit ka balik ng balik sa Quiapo? Pero, wala namang nangyayari. Bakit ka simba ng simba? Dumadayo ka pa dito. Gumagasta ng pamasahe. Pero, parang hindi naman dinidinig ang iyong dasal. Natanong mo na ba ito? Sigurado ako, ang mga deboto, hindi tatanungin ang ganito. Kasi, hindi pagsasayang ng pamasahe ang kanilang idadaing. Hindi pagpapagod, hindi pagsisiksikan ang irereklamo, at wala kang maririnig sa tunay na deboto. Una sa lahat, para masagot natin ang mga tanong ng tao at ang tanong ng mga alagad ni Juan Bautista tungkol sa pag-aayuno, balikan muna natin ang ibig sabihin ng pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay pag-iwas sa pisikal na kagutuman para mailayo ang ating sarili sa mga bagay na makamundo. Paglayo sa mga bagay na makamundo para mas maituon ang ating sarili palapit sa Diyos. Alam niyo po, nung unang panahon,
pagkain at inumin ang malimit at pinakaparaan ng pag-aayuno. Noon naman kasi, inuman, handaan, salo-salo, ang mga pinagkakaabalahan ng tao. Kaya ito yung kumakain ng malaking oras nila na nagiging dahilan para mapalayo sa Diyos. Pero ngayon, hindi na lang pagkain, sapagkat maraming bagay ang nagpapalayo sa atin sa Diyos. Andyang merong computer, gadget, merong shopping. Para sa iba, siguro, isabong. 'Di ba? Kaya hindi nakakasimba kasi andon sa isabong. 'Di ba? O kaya, ano pa yung mga nagpapalayo sa atin? Baka naman yung pakikipagtsismisan. Hindi makapagsimba kasi andoon sa umpukan. Marami na ang mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Diyos. Kaya naman, itinatama ito ng Panginoon sa ating unang pagbasa. Dahil ang tingin niya sa mga tao na nagrereklamo tungkol sa pag-aayuno, ginugutom lang nila ang kanilang sarili. Itinatama ng Panginoon na hindi pagpapahirap sa sarili ang pag-aayuno. Dahil kung ganon, kung pagpapahirap o pagkagutom ang pag-aayuno, walang kabuluhan ito. Dahil pansarili pa ding kapakanan ang kanilang isinasaalang-alang. San ka naman nakakita ng nag-aayuno pero nagrereklamo? Para bang nananampalataya o nagdadasal pero reklamo naman ang reklamo? San ka nakakita ng isang magulang na nagtitiis para may maipakain sa anak, tapos sa huli, bibilangin ang sakripisyong nagawa? O kaya, OFW ang magulang, nangungulila sa ibang bansa, pero pagbalik, sinusumbatan ang anak. Di ba hindi ganon? Hindi ba hindi ganon yon? Ginagawa mo ang sakripisyo dahil mayroon kang malalim na kahulugan. Kahit pa wala kang nakukuha. Kasi ginagawa mo ito dahil mayroon kang malalim na kahulugan. Ganito ang ibig sabihin ng pag-aayuno. Hindi pagpapahirap sa sarili, kundi humuhugot ng malalim na kahulugan. Ang pag-aayuno, hindi pagpapahirap o paggutom sa sarili, kundi pag-alis sa mga sagabal para mas mapalapit tayo sa Diyos. Kaya hindi lang ito tungkol sa pagkain. Hindi lang ito tungkol sa mga inumin. Tungkol ito sa mga bagay na nagpapalayo sa iyo sa Diyos. Kaya nga, ang tinuturo ng Panginoon sa unang pagbasa, ang pag-aayuno ay maaring pagtigil sa pang-aalipin. Kung ikaw ay sanay mang-alipin, ang sinasabi sa iyo, itigil mo. Mag-ayuno sa pang-aalipin. Sa halip, tumulong. Sa halip mang-alipin, katarungan ang pairalin. O kaya naman, ang isa pang pag-aayuno ay yung pagpapakain ng mga nagugutom. Pagpapatuloy ng mga walang tahanan. O kaya naman, ang pagdadamit sa mga walang damit.
Ito yung sinasabi ni Jesus. Ito yung tinuturo sa atin ng klase ng pag-aayuno. Tingnan ang mga bagay na nagpapalayo sa iyo sa Diyos. Itigil para mas mapalapit sa Diyos. Kaya nga, ang pag-aayuno ay pag-iwas sa balakid na sa Diyos ay makalapit. Katulad ng pag-iwas sa kasalanan o kasamaan na siyang hadlang para sa Diyos ay makalapit. Sa makatuwid, kung ang pag-aayuno ay isang pag-iwas sa mga balakid para makalapit at mapalapit sa Diyos, tama nga na hindi nag-aayuno ang mga alagad ni Jesus dahil sila ay malapit at malapit kay Jesus. Habang tayo ay patuloy na nagkakasala, habang tayo ay patuloy na gumagawa ng mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Diyos, tayo ay iniimbitahang mag-ayuno. Mag-ayuno, ibig sabihin, aalisin, iiwasan, tatanggalin ang mga bagay na balakid para makalapit at mapalapit sa Diyos. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng pag-aayuno, binibigyan natin ang Diyos ng puwang sa ating buhay. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Bilang mga alagad ni Kristo, tayo naway makasunod sa mga utos ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang bayan ng Diyos naway magtiyaga sa kanilang mga pagsasakripisyo ngayong Kwaresma. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang ating mga pagtitimpi at pagpipigil sa sarili, alang-alang sa Panginoon, naway matumbasan ng kaligayahan sa piling niya. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga may sakit, nasa bingit ng kamatayan at namimighati sa buhay, naway mapuspos ng biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ama naming nasa langit, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang mailaan namin ang mga sarili na mamuhay ayon sa Espiritong nananahan sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng ubas sa putil ng trigo, upang
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, Ama naming lumikha, Ama naming lumikha, iniaalay namin ang aming ginaganap sa 40 araw na paghahanda bilang aming hain na nagpapagindapat na iyong kalugdan ang aming kalooban at nagdudulot ng kakayanan sa pagtimpi namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo."
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat.
Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami maging marapat sa iyong mapagpagaling na kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Hindi po nasasayang ang pag-aayuno. Hindi rin nasasayang ang pagpunta mo dito. Dahil lahat ng ito magpapalapit sa atin sa poong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno, mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaykeng taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Salamat Jesus. sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral
Mahal mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.